Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So itong video na to, overdue na to. Overdue na. Kasi kanina ko lang nakalkal sa inbox ko, ang dami na pala nag-forward sa akin ito. Yung imahin daw sa Cebu na gawa sa Bungo at Kalansay, dinarayo ng mga deboto. Ito. Diba? Ang dami na nag-forward sa akin yun ito, no? Sige, anuhin natin ngayon. Kasi nagbabasa ako ng inbox eh. Sa bayan ng Argao sa Cebu, may kakaibang santo na dinarayo ang mga deboto. Gawa ito sa Bungo at Kalansay at meron pang hawak na karet ni kamatayan. Ang tawag nila rito, La Santa Muerte o The Saint of Death. Tuwing nalalapit ang undas sa bansang Mexico, meron silang kakaibang pista para sa mga itinuturing nilang santo. Niligawan ni Thanos yan eh, no? Si Lady Death. Ang imahe na ito, kamukha ng bungo ng tao. Ito ang kanilang La Santa Muerte o sa kanilang paniniwala, Saint of the Holy Death. Dito sa Pilipinas, alam nyo bang meron palang kaisa-isang rebulto ng La Santa Muerte na gawa sa ivory? Na sa loob ng marami ring taon, pinaka-iniingatan ng mga deboto. Ivory. Akala ko totoong Kalansay. Tsaka bakit nasa simbahan? Pinapayagan ng simbahan yan. Pinaparada sa mga prosesyon tuwing Biyernes Santo. Makikita sa bayan ng Argao sa Cebu. Ang higit 100 taon ng rebultong ito nasa pangangalaga ng pamilya ni Gwen. 2 taon na nila itong hindi ipinaparada simula raw nung nagkapandemya. Pinakatatago-tago sa sisidlang lata at ngayon lang ulit ipakikita sa publiko. Mao ni ang iyahang koan, yang lawas sa La Santa Muerte. Wala Ito ang katawan ng Santa La Muerte. Wala akong planong palitan. akong planong palitan. Sa lulo pa ni nako. Ni siya ang koan. Bakos, iyahang sinturon. Ito ang kanyang sinturon. Inner dress, ang kapa. Ang bungo at kamay nito na gawa sa ivory, nakabalot pa ng tissue. Para dili siya mabuak bitaw, ma-deform ang iyahang kamot. Para hindi naman makalas sa kanan nitong kamay ang Yung yung mga santo-santo, bagamat, di ba, critical ako doon, yung Santa Maria, basta yung mga saints, no? Na yung mga rebulto, partially naiintindihan ko yun eh. Nauunawaan ko naman yun bilang sa faith ng Catholic, di ba? Siyempre, di ba, banal. Pero ito, ano yung nito? Ano yung significance kaya nito? Yung mag-ano ka ng Kalansay. hawak nitong karit, itinali ito sa alam. Maliit lang pala siya. Akala ko malaki yung life size. May hawak namang hourglass sa kaliwang kamay. Kaiba rin daw ang kanilang La Santa Muerte dahil wala itong buhok. May suot na korona na gawa sa tanso. May ukit din ang bandang noo. Nasa 4 feet ang taas. Dahil sa paniniwalang ito ang Angel of Death, naging panata na ng mga taga-Argao na iprosesyon ito tuwing Biyernes Santo. Bata pa ko, inig-prosesyon aning La Muerte, mahadlok yun me. Pag tingin nila, si kamatayan. Tuwa pa si nanay. Sabi ng lolo ko, ito daw makikita bago tayo mamatay. Bata pa kami, natatakot din kami. Nung bata ako, natatakot talaga ako sa buhay. Kuya. Kapag lapitan mo siya, talagang yung mukha niya nakatatakot talaga. Tuwing Holy Week, maraming taong pumupunta sa amin. Ang flower niyang na di-decorate, kinuha sa mga tao, ibutang sa... Idolatry to eh. Diba? Ano pa kayang palusot ang pwede nilang sabihin dyan? Kasi 'di ba kadalasan ang explanation sa mga
explanation sa mga ano no, yung mga di umano'y sumasamba sa rebulto na hindi naman daw nila sinasamba yung rebulto. Yun ay patungkol daw. Let's say halimbawa ito yung rebulto na to, hinahalikan ko yung kamay. Yung patungkol daw noon ay patungkol daw sa Diyos. 'Di ba? Parang need lang nila ng yung may daan. Para ba antay? Nag-iingat din ako na sasabihin eh. Correct me if I'm wrong, mga kapatid kong Katoliko dyan. Katoliko din naman po ako. Pero yung explanation na kaya nyo ginagalang, hindi nyo sinasamba, representasyon kasi yon ng Diyos. 'Di ba? Yung para bang pag niyukuran mo yung rebulto, ang nasa thoughts mo daw ay Diyos yon. Hindi naman daw yung kahoy. 'Di ba? Parang ganito eh. 'Di ba sa nanay mo, no? Wag naman nanay, boy pa naman ang nanay ko eh. Tatay ko, patay ng tatay ko eh. Yung tatay ko kasi patay na. 'Di ba? Ngayon, namimiss ko yung tatay ko, no? Yung picture ng tatay ko, niyayakap ko kasi namimiss ko yung tatay ko eh. Parang ganun daw yung symbolism noon, yung parang hindi naman yung picture ang talagang niyayakap mo sa puso mo eh. Niyayakap mo yung tatay mo, nagre-representa lang daw yun sa tatay mo. So yun yung parang pinaka-explanation ng mga kapatid nating Katoliko. Every time na ginagawa nila yung di umano'y pagsamba sa mga rebulto. Okay, sige. Sige, tanggapin natin kahit ano lang kahit yung iba tutol pa rin, pero let's say syempre, make sense, 'di ba? Tanggapin natin panandalian. Pero ito, anong nire-representa nito para gawin nyo 'yan? 'Di ba? Ano yung yung Saint of Death? Bakit gaganyanin nyo 'yan? Anong 'di ba, men? Hindi, tinatanong ko lang kung trip nyo yan. Wala akong pakialam kung trip nyo yan, di gawin nyo. Tinatanong ko lang kasi nailathala to sa publiko, sabihin na naman, hindi na naman ginagalang ang paniniwala eh. Pero tinatanong ko po kasi, tinatanong ko. So, ba't kailangan gawin nyo yan dyan? Ano yung pinatutungkulan yun? Yung death? Medyo parang malabo yata na gawin nyo yan sa kanya o dyan sa rebulto na yan. Sa ilahang altar, tapos lagyan ng lana ng itambal daw. Ang kanilang La Santa Muerte, pinaniniwala ang 18th century pa nung dumating sa Pilipinas. Ipinamana raw ng isang paring Kastila sa tatay ni Gwen na si Nestor. Taong 2008, namatay si tatay Nestor dahil sa katandaan. Dito na raw inako ni Gwen ang pag-aalaga sa imahen. Namatay naman ang akong papa, wala na siya laing kabinlan. Wala siya na pagbilinan daw. Uli na sa simbahan. Iuwi nyo na lang yan sa simbahan kung walang tatanggap. Kung walay mo, ano ng simbahan dyan? kuan musalo. Ako ang musalo. Marami man daw ang natatakot sa itsura ng La Santa Muerte. Di umano, milagrosa ito. Parihara na sa akong papa. Maayo lang jud ang akong kamatayon nga murag ikatulog ra gyud nako. Natulog ra gyud. Confirmation bias naman to. Parang kinikredit mo yung mapayapang pagkamatay ng tatay mo. 'Di ba? Marami namang nangyayaring gano'n. Si Sir Lance nga, gano'n yung nangyari eh. Hindi naman niya hindi naman, sabihin ko sana sinasamba. Hindi niya naman nire-recognize ito. 'Di ba? Parang ang nangyayari kasi, nang dahil dun sa, parang ang message kasi ni ate, imposible nang mangyari na mapayapang namatay yung tatay niya kung wala ito. Hindi naman makatwiran yun, di ba? Parang nagbibigay ka ng credit sa isang bagay na wala namang kinalaman. Siya nga namatay. Amo ang pamilya, dili ra pod lisod. Pasalamat ko nga ang akong mga anak nakahumantanan, nakaagi. Ito yung masakit, no?
'Di ba nakalagay ang Diyos natin ay mapanibughuin. Tingnan natin sa Ten Commandments 'yun eh. Or sa English, jealous God 'yun, 'di ba? Tingnan natin 'yan. Sabi sa Exodus 34:14, for you shall not worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Ano ibig sabihin nito? Tingnan natin yung... Parang ang gusto kasi ng Diyos, siya yung i-acknowledge mo at karapatan niya yun. 'Di ba? Wala kang pakialam doon, basta yun ang gusto ng Diyos. Right niya yun bilang God eh. Ang jealous, di ba, seloso? Di ba? Right niya yun bilang God. Kasi, ang masakit kasi dito, dito sa ginagawa ni nanay, sa Diyos, feeling ko, biruin mo yung nakalagay dito, hindi mahirap ang aming pamilya. Pasalamat ko nga. Papasalamat ako sa mga anak ko na tupad ang mga pangarap. Instead na Diyos ang pasalamatan niya doon. Parang ito yung pinapasalamatan na it's a no-no. Diba? Hindi ko, kahit pa sabi mo, igalang ang paniniwala, sige, gawin niya yan, Pero pwede naman tayong pwede naman magtutol eh. Pagka mali na talaga, tutol lang tayo, pero kung pagpapatuloy niya, di gawin niya. Kaya lang, bilang napapanood nyo, sasabihin ko yung totoo na hindi maganda ito. 'Di ba? Hindi ko naman siya pipigilan, kalayaan niya naman yan. 'Di ba? Pero hindi maganda ito. Mas maganda or talagang dapat, ang pasalamatan natin yung Diyos sa blessings na naibibigay. Ang akong mga anak, nakahumantanan, nakaagi ko sakit nga na ospital ko, magtawag. Isa sa namamanata rito, ang 78 anyos na si Tatay Roberto. Hangtod karon kitagaan kung may labas o may pangkunawna. Kaning anghels kamo tayo ngunay. Ano sabi niya? Hangtod karon kitagaan Niyayaan ako ng maayos na pangangatuan at isipan. kung may labas o may pangkunawna. Kaning anghels kamo tayo ngunay. Sa to pa dilik na mahadlok. Ang pagiging deboto, mula pa nung maliliit pa ako, ang ipangayo lang namo nga mamayog lawas. Dahil Naiintindihan ko na tatanggapin ko na kung let's say deboto ka ni Mama Mary. 'Di ba? Mas gusto kong tanggapin pero pag ganito. Hindi, ito ay ko lang, sarili ko lang. Kung gusto nila yan, di pagpatuloy nila. 'Di ba? Na-request kasi sa akin 'to eh. Tapos aawayin niyo ko, i-disclaimer nga natin. Kasi napipredict ko na may mga aaway na sa akin eh. 'Di ba? Sabi sa disclaimer ko, lahat ng sasabihin ko tungkol sa video na ito ay karapatan ko. Katulad nyo, protektado ako ng batas na nagsasabing na meron tayong kalayaan mamahayag. Huwag nyo akong pipigilan magsalita. Kalayaan nyo mag-comment tungkol sa mga sinabi ko sa video. Pero huwag nyong kalimutan na kalayaan ko din sagutin comments nyo. Ang mga video na topic ko ay nakapublish sa public. Kaya wala kayo karapatan na magsabi na huwag kong pakialaman. Ipa-private nyo sa may-ari ng video para hindi ko makita. Huwag nyo rin akong pagbibintangan na nagnakaw ng video, protektado ako ng fair use doctrine. Ano yung fair use? Paki-google na lang. Diba? So yun, mga kababayan ko. dahil sa pagdasal-dasal, baka narinig sa Lamberte, itong tao, tapat to sa akin. Wala pang oras yan. Si Lolo Virgilio, isa rin daw sa mga saksi sa di mano mapaghimalang La Santa Muerte. Noong high school na ako, itong Lamberte ay galing sa chapel sa Fatima, Biyernes Santo. Dadali na ito sa simbahan para sa prosesyon. Sa daan, yung ulo ng Lamberte natanggal. Wala na ba yun? Ano ba?
bumagpak sa malaking bato ang himala dyan. Bakit hindi nabiak yung ulo ng La Muerte? Malaking himala yun. Mataas. Dahil hindi daw nabiak. Depende kasi sa babagsakan nun. May mga factor kasi. Ang karo. At dahil sa kanilang bayan lang daw ito makikita sa buong Pilipinas, inilaban daw niyang unahin ito lagi sa mga parada. Isang panahon, ilagay nila sa pangalawang karo. Ayaw ko nga. Pinapaalis ko ang Inang Santos, siya uli balik sa lugar. Pero ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang La Santa Muerte hindi kinikilala ng Vatican o ng Roma bilang santo. Katunayan, ang mga sumasambang deboto sa Mexico itinuturing nilang kulto. Blasphemous o mapanirang puri rin daw ito. Oo, totoo talaga. Blasphemous talaga. Sa simbahan. Kasi hindi naman ina-acknowledge yan eh. Well, ngayon, kakampi ko ng KMJS na nagsasabi, edi awayin nyo rin yung KMJS kung magagalit kayo. Kasi yung ginagawa kasi ng Katoliko na Mama Mary, although natutol din naman ako doon, no? Kung talagang logic ang pag-uusapan or yung pagyukod-yukod sa mga santo-santo, tutol din ako doon. Kaya lang, kung pipili tayo ng kahit may konting katwiran, may katwiran na yung mga yun eh. Yung yukuran mo ang rebulto ni Maria, kahit pa paano, no? Kahit na sabihin mong conflict pa rin yun, o kahit pa sabihin mong idolatry yun, kasi kahit pa paano, makikitaan mo pa rin ang logic yun eh. Kasi nga si Maria ay ina ni Jesus Christ. Diba? Or kahit sinong santo, kahit sabi mo si Padre Pio, at least si Padre Pio talaga ay na-canonize na saint. At least kahit paano may panghahawakan tayo. Kahit natutol pa rin ako, 'di ba? Kung logic kung ang pag-uusapan ay idolatry. Pero kahit papaano pwede kong palusutin yun kaysa dito na pure invento talaga. 'Di ba? At sinabi ng mga Mexican bishops, ito ay daan sa satanismo. Noong araw, sikreto rin yun. Ngayon, hayagan na. Kaya itong debosyon sa Santa Muerte, isang kulto yun. Kaya nga mag-ingat tayo sa baka pagsamba-samba sa mga kulto-kulto na hindi naman talaga nanggagaling sa tunay na Diyos. Iba daw yang sa Cebu kaysa dun sa ibang La Santa Muerte. May reminder na ito'y kamatayan na kaya kailangan mag-ingat tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi kagaya nung sa ibang bansa na nagiging kulto. So huwag nating pagsamahin. Ang dami ko nang nakita na saints, pero ngayon lang ako nakakita ng skeleton na pinaprosesyon na for how many years na. Marami ng pari ditong nanghingi ng intercession ng ganyan. Yung La Muerte sa Argao. Ano sabi? Sorry, I wasn't paying attention. Kasi kausap ko si Noriel ngayon eh. Na nagiging kulto. So huwag nating pagsamahin. Ang dami ko nang nakita na saints, pero ngayon lang ako nakakita ng skeleton na pinaprosesyon na for how many years na. Marami ng pari ditong nanghingi ng intercession ng ganyan. Yung La Muerte sa Argao, yun ang kaniyang kahulugan, a happy death. Hindi po yan sinasamba. Yun lang ay kanyang visual aid. So, wait. Magiging hindi daw sinasamba. So, ang tingin ng pare, ito ha, words ng pare ito, medyo tayo ng konti. Kasi maraming Katoliko ang nagsasabi na yung pagpo-procession ay hindi naman daw sinasamba. Yun ay ginagalang lang daw yung nag-iingat ako nang sasabihin eh. Ginagalang lang daw nila, hindi naman daw talaga nila sinasamba. Let's say halimbawa, pinrocession nila si Maria, yung rebulto ni Maria. Hindi naman daw nila sinasamba yun ay ginagalang lang. Pero ang tingin ng pari dito, na ginagawa doon sa La Muerte o doon sa ganyan.
Yung muerte sa Argao, yun ang kaniyang kahulugan. Ay happy death. Hindi po yan sinasamba. Yun lang. Diba? Kung ang tingin ng pare ay sinasamba yung same na ginagawa sa santo nila. Kasi same, nagdadasal din si nanay dun sa La Muerte. Diba? Or pinoprocession din nila yan. Same na same lang eh. So sinasamba nyo rin talaga yung mga rebulto nyo. Pare yung nagsabi dun, o paanong explanation na naman dun? Diba? Kasi kung anong ginagawa nila, ganito din ang ginagawa nyo sa rebulto nyo eh. May kanya-kanyang visual aid para people understand that we all die. Mutuom gid sila sa La Muerte. Ano sabi? Naniniwala. Para people understand that we all die. Mutuom gid sila Naniniwala sa talaga kami dito sa La Muerte. Wala ra joy problema o Wala sa namang mutuo o problema dili kung mutuo. maniwala sila. Atong hinumduman Puntaan natin ang yung La Santa- Muerte La Santa Muerte, simbolo simbolo sa ng kamatayon. Ang tao nga dili mo debosyon o dili magaapatabang sa La Muerte, delikado punggot liog. No. Kaya ang hindi naniniwala sa La Muerte, Sa La Muerte, delikado. putol ang leg. Ano naman katarangtaduhan yung tatay? Para lang konsintihin kayo, mananakot ka? Kagaguhan naman yun. I'm so sorry no, pero kagaguhan talaga yun. Yung sabihin mo pag hindi naniniwala dyan, pupugutan ng ulo. Ano ba? Sa mga naniniwala sa La Santa Muerte, ang kanila raw debosyon dito kailanman hindi mamamatay at ang kamatayan sa halip na katakutan, mas dapat pa raw itong paghandaan. Anyway, so bahala kayo no. Ready naman na akong magalit sa akin yung mga tao eh. Anyway, yan lang po muna. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.